Dante, ano ba ang napag-usapan sa pagpupulong ngayong araw? Magandang tanghali, June. Mahigit isang buwan na lamang bago ang special election sa Lone District ng Dasmariñas City, Cavite sa August 29. Kaugnay nito, nagpulong ang Commission on Elections o COMELEC at ang lokal na pamahalaan ngayong araw. Inilatag, June, ng mga otoridad ang assessment tulad sa seguridad. Bago po ang eleksyon, wala namang nakitang problema sa mga nakaraang halalan sa lugar at walang security threat. Walang presensya ng private armed groups na maaaring manggulo sa eleksyon. Samantala, lumagda naman ang kasunduan ang COMELEC at LGU para sa 50 million pesos na ayuda ng lungsod sa gagastusin sa eleksyon. Nasa halos 200 million pesos kasi ang budget para sa halalan. Ayon sa Commission on Elections, pagkatapos ng botohan sa August 29, target nilang makapagsimula na ng canvassing ng alas 6 ng gabi. Makakatapos kasi ang pagboto natin ng alas 3 ng hapon bilang ito ay manual na eleksyon. So technically 5 to 7 at 7 to 3 ang botohan, although mayroon tayong 5 to 7 na early voting hours, kung sakali makapagbilang sila kahit pa mga bandang alas 5 ng hapon. June, ayon pa nga sa COMELEC, inaasahan na sa August 30 ng madaling araw o umaga ay maipoproklama na ang mananalong kinatawan sa Dasmariñas, Cavite, kapalit ni dating Representative Kiko Barsaga. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik si June. Dante, kailan ba isasailalim sa COMELEC control ang Dasmariñas City, Cavite? Hinggil nga dyan sa gaganaping halalan. Sa ngayon, June, ay wala pang naibaba ang COMELEC kung kailangan bang isailalim sa COMELEC control. Usually kasi, June, na isinasailalim sa COMELEC control ang isang lugar kapag mayroong mga seryosong threat tulad ng private armed groups. Pero antabayan na natin kung ano ang magiging development. Kasi ang nabanggit kanina ng COMELEC, yung assessment sa ngayon na wala pa namang threat ay developing ito. So maaaring magbago sa mga susunod na araw. Depende doon kung meron bang mangyari. Sana naman wala. June. Pero doon sa mga nag-file na ng kanilang candidacy, ilan bali yun at tingin ba ng COMELEC ay hindi naman mainit yung magiging halalan doon sa magkakatunggali na yan na nag-file? Yes, Jun, ang nabanggit ng COMELEC doon sa 3 araw na COC filing ay 5 po yung nag-file ng kanilang kandidatura at isa na po dyan ang ina mismo ni dating Congressman Kiko Barsaga na si Eileen, kung di tayo nagkakamali, Barsaga. So yung nanay ni dating Congressman Barsaga ay incumbent mayor yan ng Dasmariñas City, Cavite. At meron din isang tumakbo na dati ring tumakbo na rin dyan sa lugar. At meron pa tayong nakitang isang, bagamat hindi pa verified, top 2 wanted list dyan sa Calabarzon. Isa yun sa mga nag-file. So yun yung mga profile ng mga tumatakbo dyan. Initially, wala pa namang assessment ng COMELEC kung mainit yung magiging halalan dyan. Inaasahan nilang peaceful ang gagawing eleksyon sa Dasmariñas, June. Sana lang, Dante, usually di ba nung nakaraang meron din ginanap na special election dyan sa lalawigan ng Cavite, kumbaga ganun din ba ang nakikita ng COMELEC na bilis ng bilangan, Dante? Yes, June, kung maalala ng ating mga kasangbahay, yung unang special election dyan, kung saan na-appoint si dating DOJ Secretary Crispin Remulla nung na-appoint siya as DOJ Secretary. Medyo mabilis yun, June, kasi ito ay automated election yung nakaraang kay Secretary Boying. Pero sa ngayon kasi, June, ito ay manual, so inaasahan natin medyo may kabagalan itong gagawing special election sa ngayon, June. Last na lang, nasabi mo kasi automated yung nakaraan, ngayon naman manual. Bakit nagkaganon, Dante? Yes, June, ang sinasabi kasi ng COMELEC dito, pagka automated, medyo matagal ang proseso. Dahil nga naibaba yung desisyon ng Supreme Court, ilang buwan na lamang para magsagawa ng eleksyon. Kaya wala na pong baka enough time to prepare yung COMELEC. Kaya ang sinasabi na dito, meron namang exemption sa ilalim ng batas. Kapag medyo talagang gipit na sa panahon, maaari naman tayong mag-resort doon sa manual na eleksyon. June. Alright, maraming salamat, Dante Amento.